Bagong Pilipinas na nga ba? Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pag-awit ng Bagong Pilipinas Hymn at pagbigkas ng Bagong Pilipinas Pledge tuwing flag ceremony sa lahat ng ahensya ng pamahalaan at mga pampublikong paaralan kasama ang state universities. Tutol naman dito ang iba't ibang grupo at tinawag na unconstitutional raw ito na tangkang baguhin daw umano ang kasaysayan. Pero may paliwanag dito si Senate President Cheese Escudero. May balitang A to Z si Naomi Almojano. Ibinaba ni Pangulong Marcos ang Memorandum Circular No. 52 na layong isama sa flag ceremony sa buong bansa ang pag-awit ng Bagong Pilipinas Hymn at Pledge para maisapuso umano ng mga Pilipino ang prinsipyo ng pamamahala at liderato ng Administrasyong Marcos. Matatandaang naging slogan ng mensahe ni Marcos para sa kanyang administrasyon ang Bagong Pilipinas na unang ikinampanya noong kumandidato siya sa pagkapangulo noong 2022 at formal na ililunsad nitong Enero ng taon. Pero tutol naman dito ang ilang grupo. Halimbawa sa amin sa HOR, kantahin niya na at umaattend ako ng flag ceremony. So hindi ko naman yan gagawin. Kasi meron na tayong constitutionally mandated na lupang hinirang at saka yung panatang makabayan. Tingin natin ay pagpapabango lang ito, no? Deodorizing the Marcos family. At saka yung parang, kumbaga, pinabago nito yung history, no? Yung nire-revise nito yung history. Ayon naman sa Facebook post ng Teachers Dignity Coalition, hindi ito praktikal at hindi naman kinakailangan. Lalo't isa umano itong pagtatangka ng indoctrination. Anila, pinapaalala lang nito ang mga naganap noong martial law sa ilalim ng administrasyon ng kanyang ama noong dekada 70. Hindi obligado ang Senado na sumunod sa kautosang ito ng Pangulo dahil tanging sa ehekutibong sangay ng gobyerno lang applicable ito. Hindi rin nila inawit ang hymn at binigkas ang pledge sa flag ceremony ngayong araw dahil ang sinusunod nilang mandato ay ang Republic Act No. 8491 o ang Flag and Heraldic Code kung saan lupang hinirang ang kinikilalang awitin sa mga seremonya ng watawat. Independent na desisyon nila kung gagamitin nila yan. Dahil ang sinusunod namin ay yung Flag and Heraldic Code na nagsasabi kung ano yung kakantahin kada flag raising ceremony. Gayunpaman, wala raw nakikitang mali dito ayon kay Civil Service Commission Chairperson Carlo Nograles. Yung mga prinsipyo, ang mga sinusulong naman itong mga principles, ang sinusulong naman ito na yung atikain nito, yung sinusulong niyang gustong ma-internalize ng ating mga government workers is something that is in a positive note naman. It is something that makakatulong sa pagserbisyo ng ating mga government employees and government workers sa bayan at sa ating mga kababayan. Kung nanaisin naman ng pamahalaan na obligahin maging ang mga pribadong sektor na sumunod sa memorandum na ito, ayon kay Escudero, kakailanganin umanong amyendahan ang Flag and Heraldic Code ng bansa. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano.